ang kotse natin, kailangan merong headrest. Kasi kung wala yung headrest na yan, mangyayari gagawin tayo. Kung masakit dito, that's muscle pain. Pero pag ginanong ko to, sumakit dito, kumukurente dito, may konting slip disc at radiculopathy. Then ito, stretch mo. O 10 seconds dito, sa kabila, 10 seconds, hindi mo massage sarili mo. Yung. Okay, magandang araw mga kababayan. Nandito ulit tayo sa isa na namang episode ng Medico.ph, and with us today, as always, Dr. Anthony So, ang ating Medical Director. So ngayon pag-uusapan natin ang isa sa mga pinaka-common complaints ng mga Pilipino na sakit ng katawan. Yun ay ang neck pain o masakit na leeg. Doc, usually sa ordinaryong Pilipino, pag sinabing masakit ang leeg, ano po ba itong nirereklamo nila at ano yung mga causes nito? Okay. Usually, siyempre dahil yan, puro laptop na tayo, di ba? So, tapos ang posture na kayo, pangit-pangit. So, yun, nakakatulog pa nga tayo. Minsan kawang nanonood ng cellphone natin. So, posture, ang usually tawag natin is cervical strain. Yun ang number 1. Pero maraming cause pa rin ng neck pain. Katulad ng injury, di ba? Yung mga injury. Yung mga kapag ang tawag natin is whiplash injury, nakakatakot yun. Kaya nga, di ba, ang kotse natin, kailangan merong headrest. Kasi kung wala yung headrest na yan, mangyayari, gagano'n tayo. Pag bumangga. So, pag bumangga yung sa likod, gagano'n tayo, babalik. Pag gagano'n, yung ulo, alam mo po yung neck kasi natin, merong 7 cervical spine. 1, 2, 3, 4. Yung spine, mangyayari, igagano'n yan. Nahatak palikod. Nahatak palikod. Ang tawag dyan is mag-dislocate siya. Tatamaan niya yung spinal cord sa likod. Then babalik. Masakit yun. Hindi lang yun. Minsan, mapaparalyze. From the neck down. From the neck down. Oh my God. Kaya nga, kailangan palaging meron kang yung headrest natin. Okay. Tapos number 3, kapag merong tumor. Pwedeng tumor dahil doon din lumalabas yung tumor. So, nagkakaroon ng tumor posible, Doc, sa leeg o sa batok? Yes, sir. Yes, sir. Tapos, siyempre, pag tumatanda na yon, common yan, arthritis. Ang daming arthritis sa leg, puro dami yun. Ang daming pwedeng panggalingan ng arthritis. Osteoarthritis, tsaka rheumatoid arthritis. So, yung napag-usapan natin to sa mga last episodes na yung mga pagbuto halos nagdidikit na or pag ina-attack ng immune system yung ligaments natin, ano, Doc? Meron pa, last is infection. Infection. Pwedeng TB of the bones, which is Pat's disease, and other infections. Wait, so tuberculosis. Tuberculosis. Yung mikrobyo ng TB, hindi sa baga, nasa buto ho? Kasi dahil yung mikrobyo ng baga, pumupunta sa arteries natin, yung mga ugat-ugat natin, nagka-travel yan. Pwede pumunta sa brain, pwede pumunta sa neck, pwede pumunta sa tiyan, kahit saan po. Dok, ang isa sa mga common na paniwala ng mga Pilipino pag masakit yung leeg o yung batok nila, lalo na pagkatapos kumain o mag-inom, sabi nila tumataas ho yung blood pressure kaya nagkokos ng ganun. May katotohanan po ba ito o urban legend lang to? May konting katotohanan, yes. Usually, ayun, pag gano'n, pacheck mo yung blood pressure. Pero usually, sumasakit ang ulo rin. Yan ang nawala na masakit yun. Pacheck yung kagad yung blood pressure yun. Mabilis lang kuha ka ng swig mo, then check lang, tapos na. So, Doc, sa mga causes na nasabi nyo, yung mga later on, parang medyo nakakatakot yung mga tumor o yung tuberculosis na pumasok na sa buto mo. Tama po ba ako na i-assume na ang vast majority ng cases, bad posture lang at yung mga medyo remote na yung possibility ng mga ibang causes na to? Yes, sir. 90% naman puro posture lang naman. Okay. So, Doc, eto, alam ko na yung bad posture dahil guilty ako dyan. At marami sa inyo, I'm sure, guilty dyan. Lalo na kung nasa digital yung trabaho nyo, katulad namin, nasa harap kayo ng computer araw-araw. Nakaganyan ka dyan, para ka ng Hunchback of Notre Dame dyan sa intensity ng pagdudot-dot mo. Nakaganyan ka lagi. So, alam na natin kung ano yung pangit na posture. Ano po ba yung tamang posture pag nagtatrabaho, Do? Okay. Ang tamang posture is dapat diretso ang katawan mo. Okay? Now, yung table mo, dapat pantay. Hindi pwedeng mataas. Hindi pwedeng sobrang baba. Pag mababa, gaganon ka. So, dapat patsin mo nakapatay ka, 90 degrees dapat, 90 degrees. Ito medyo mataas pa konti sa akin to. So, yan ang pinakamagandang posture. So, dapat yung arms mo, 90 degrees yung angulo. Hindi yung nakaganyan. Hindi nakaganyan. Nakaganyan dapat, Do?
I think sa shoulders din ma-stray kung hindi. Yes. Okay. So, Doc, kung wala naman tayong nararamdaman na grabeng mga sintomas and yung neck pain lang talaga and medyo apparent na nanggagaling siya sa bad posture, may mare-recommend po ba kayong mga home remedy na mabilisan lang at madali na ma-apply ng mga kababayan natin para mabawasan yung neck pain? Okay. Usually, 'di ba, causes, 'di ba, matagal kasi, 'di ba? So, nai-stress tayo. Gawin mo yung sinasabi ko palaging 20-20 minute rule. Every 20 minutes, look 20 feet apart para hindi masira yung mata mo. Then, for 20 seconds, gentle stretch lang. Etong kamay, hawakan mo yung chair mo. Then, ito, stretch mo for 20 seconds. O 10 seconds dito, then sa kabila, 10 seconds, then sarili mong massage sarili mo. Yun, makakatulong sobra yan. So, every 20 minutes or so, Doc. So, kung medyo sub-sub ka sa trabaho, siguro lagyan mo ng alarm ng konti sa phone mo or sa smartwatch mo na every 20 minutes, galaw-galaw naman tayo. Yung mga compress, Doc, nakakatulong po ba ito sa neck pain? Yes, sir. Compress. Pag uwi sa bahay, yun, pwede ka maglagay ng warm compress. Mga ibang tao gustong cold compress. Pero sa Asian countries, warm compress will do. Dahil, bakit sa Asian countries? Takot tayo sa mga, di ba, yung mga pagka naligo ka, mapapasma, ganon-ganon, di ba? Tapos, sanay tayo sa warm temperature. Hindi tayo sanay sa lamig. Pag lagay mo lamig, bukas, sakit-sakit na naman. Kasi, ang lamig kasi, anong nangyayari? Takot ang ugat sa lamig. Kaya nagkakaproblema. So, warm dapat. Huwag yung yellow yung ilagay natin. Maligam-gam siguro, mainit-init. Except kung talagang hiyang ka talaga sa lamig, bakit hindi? Baka nasanay ka na sa buhay Amerika. Yo. Okay. So, Doc, paano kung hindi ho nare-relieve itong natin sa mga simpleng compress, massage, stretching, tsaka good posture? Ano po ba yung next step? Kailan natin malalaman na dapat na nating ipatingin sa doktor? Okay. Kapag matagal, 3 months na, masakit pa rin yun. Tapos, sinamahan pa ng lagdat. Yun, pangit yun. Then, yung dito, kumukuryente. Ang sakit, kumukuryente. Then, medyo may panghihina na yung kamay mo. Yun, kailangan magpakita na sa doktor. Okay. So, Doc, anong klase po na doktor yung dapat hanapin natin dyan? Sa specialista o sa general practitioner po ba tayo? Usually, general practitioner lang, makikita nila, ay, tension lang yan, ganito. Pero pagka gusto mong specialista, yun, sa amin, sa rehab medicine, and or orthopedic doctor, or neurologist, and rheumatologist. So, yun, maraming choices. Doc, alam naman natin, sa Pilipinas, maraming takot sa doktor. Or, sabi nyo nga, minsan hindi sa doktor takot, sa gastos. Ano po pa yung maaasahan nila na gagawin sa kanila sa unang dalaw nila? And ano yung mga maaring gawin na tests or yung mga pwedeng pagkagastusan? Tsaka kung mabibigyan nyo kami ng idea ng cost nitong mga to, mas maganda siguro para sa mga kababayan natin. Okay. So, ang cost is, usually, ang check-up is around 400 to 1,000 pesos, di ba? Ang unang gawin, history taking, then physical exam, titignan niya kung ano, tapos may mga maneuvers na gagawin. Itong example, isang maneuver ginagawa namin ganito. Then pag ginanong namin, kung masakit dito, nakahata kasi muscles that's muscle pain. Pero pag ginanong ko to, sumakit dito, kumukurente dito, imagine mo spine, may disc yan. May ugat na lumalabas dito. So pag ginanong ko to, naiipit yung ugat, kumukurente yan, yun, may konting slip disc at radiculopathy ang tawag natin. Parang sciatica sa paa. Dito naman kumaganda. Kaya nga pagka magpapapicture kayo, kung dahil dito masakit, huwag kayo magpapicture kasama yung mister mo dito. Dapat yung mister mo sa kabila. Bakit kasi nakaganto? Kaya nga ito, gagaron siya yung ulo niya gagaron para hindi ba ipit yung ugat dito. No, So, kumbaga para siyang slip disc ng leeg, Doc. Eksakto, slip disc. Kasi yung napag-usapan natin last time sa lower back ho, ito sa leeg naman. So, ngayon, check up. Kung sa tingin ng doktor muscle strain lang, gamot lang, tapos na. Ibuprofen, 1 peso, Naproxen, 3 pesos, karon lang. So for 3 to 4, 5 days, may mga iba nagbibigay ng muscle relaxant, mga Perisol at yung mga Orphenadrine para ma-relax ang muscles. That's it. Then, minsan-minsan talagang kung positive ang test na Sperling's test ang tawag namin, ang ginagawa ko, pinapa-x-ray ko. Cervical spine x-ray, usually it will cost around 700 hanggang 2,000 pesos.
para makita natin kung gaano katanda na yung pasyente. Yung buto, yung talagang yung sapatilya ba lumiit na, talagang sobrang grabe na ba ang gano'n. Magugulat ka. Ngayon 'pag nakita mo 40 years old, pagkakakita mo kahapon lang, pagkakita ko 40 years old, ang pangit talaga yung buto. Dapat ganito yung, espasyo. Ganito na yung espasyo. Tas may mga ibang group pa, tas may mga sungay-sungay kasi may mga spur formation kasi dahil nagra-rub na nga, may mga spur formation. So, hindi natin alam kaya pala sakit na sakit. So, kailangan X-ray. Tapos kung mapapansin mo kunwari manhid talagang sobrang tagal na masakit pa rin, tapos may manhid dito mahina, usually baka may naipit na ugat, pinapa-MRI namin. Ito naman yung ugat na nerve, hindi yung blood vessel. Oo. Medyo mahal yun. Magdating sa imaging from 13,000 to 20,000 pesos. Ang MRI ho. Yes, sir. So, kung may HMO kayo, yun na yung time para ilabas ang card ninyo or itimbre sa employer nyo na manager, kailangan mo akong tulungan dito. Okay, so in case po na ma-diagnose tayo nito mga problemang to, usually po ano yung mga treatment na nilalapat sa mga mas advanced na cases na ganito? Okay. Yung common cases, yung mga gamot na binanggit natin. Yung mga mas advanced cases, usually, physical therapy namin para mabawasan. Tapos, pinapatraction namin. Pinapahila namin yan para yung buto-buto sa patilya na ipit na ugat para gumalaw konti para ma-relieve yung pressure sa nerve. Then, lagyan namin warm, pens, yung maligamgam na yung kuryente. Then, uutasaw namin deep heating modality para mabawasan ang muscle spasms. Then, mga exercises saka massage. After that, kung talagang masakit na masakit pa at talagang lumalala at hindi talaga kayang i-therapy at maraming gamot na binibigay namin, yung mga pregabalin, yung mga gabapentin, pati mga tramadol, hindi pa rin ma-solve, operasyon na. So, operasyon na. So, usually, sa spine doctor po ba tayo nun lalapit, Doc? Yes. So, yun. As a final resort, although, I think, as with many cases you handle, very few naman yung kakailanganin ng operation. Most of the time, therapy or less yung kakailanganin. Spots. Ito, Doc, curious lang ako. Hindi naman tayo sa namumulitika, ha? Pero, napansin ko, ang mga politiko sa Pilipinas, pag makukulong na sila o mahihiring na sila sa Senado, parang pinaka-common yung neck brace. Syempre, hindi na natin sasabihin sinong mga gumawa niyan o kanino nangyari yan. Usually, ano pong diagnosis sa kanila? Usually kasi, yung naipik yung ugat dito, sobrang sakit. Pag gumagalaw lang kasi, sobrang sakit kaya kumukurente talaga hindi nila matiis. Yan kailangan natin ng soft cervical collar para hindi gumalaw. Okay. Okay, pero okay. So, parang pang-support po pala ito para hindi mag-mobilize, hindi sumakit. Yes, sir. Pero, ang tamang pagsuot, maraming nagkakamali. Kasi usually, yung collar, di ba nakaganito? Tapos yung tali nasa likod, di ba? Kasi ang problema nga natin, kapag yung leeg dati, pag nakaganito, lalo naiipit pa kayo ugat, kaya lang kumukurente. Baliktad tayo, ang gagawin natin, yung malaking part nasa likod, yung tali nasa harapan, para komportableng nakaganito. Pag nasa harapan yung tali ng collar, para ka ng aso nun. Oo nga, pero yun ang komportable. Akala mo, uy, nakakatulog, nakagurog ka palagi. Palaging ini-stress mo yung likod mo, lalo hindi ka makakatulog nun. Kailangan talaga naka 45 degrees konting bend ka para mas relax yung ugat doon at hindi naiipit. Yan, napakarami palang posibleng causes niyan. Pero, ang pinaka-common, sabi nga ni Doc, the vast majority of cases, posture lang talaga, stretching ang kailangan, tsaka tamang galaw-galaw, tamang exercise ng konti, masahe, if possible. Kung hindi, dalhin sa PT doctor, katulad ni Dr. So, or kung hindi naman, sila na rin yung magsasabi na baka you might need a surgeon. Pero, knock on wood, wag naman sana. And we understand, a very small fraction of the cases of neck pain yung nangyayari doon. Other than, syempre, kung na-aksidente ka. Okay. So, yun po muna yung i-discuss natin ngayon. I'm sure in the future, we'll talk about those specific conditions in greater detail. Pero for now po, yan muna yung mga payo namin tungkol sa neck pain. Hopefully, may napulot sila na makakatulong sa mga sakit-sakit ninyo sa katawan. So again, this is Glenn of Medico.ph saying, ingat kayo, goodbye sa ngalan ng partner ko, si Dr. Anthony So, ang aming Medical Director. So until then, stay safe, stay healthy. Bye-bye!